Elias JTV. Tapos na ang kontrata sa manager, korte na ang sunod. Mga kachika, bagong pasabog na naman sa mundo ng social media at online stardom. Diretso mula sa Kidapawan City, isang matinding revelasyon ang yumanig sa mundo ng mga content creator, ang kilalang vlogger at influencer na si Elias Lintukan o mas kilala online bilang Elias JTV ay formal nang naghain ng kaso laban sa sarili niyang manager na si Beverly Pumikpik Labad-Labad. At hindi ito simpleng tampuhan lang, mga kachika, kundi isang full-blown legal battle. Ang reklamo? Declaration of nullity and/or cancellation of contract na para bang sinasabi ni Elias, wala ng bisa ang lahat ng pinirmahan natin. Kasama pa rito ang accounting of funds, damages, at syempre, attorney's fees. Indikasyong may malalim na usapin tungkol sa pera, tiwala at kontrol sa karera ng vlogger. Ayon sa dokumentong inihain sa Regional Trial Court, gusto ni Elias na tuldukan na ang kanilang kontrata. Isang kontratang minsan ding naging simbolo ng kanyang pag-angat sa digital fame. Pero mga kachika, bakit nga ba nauwi sa korte ang dati matatag na tandem? May mga bulong-bulungan na matagal nang may tension sa pagitan ng dalawa. Issue raw sa paghawak ng kita, booking ng endorsements, at maging sa mga creative decisions ni Elias. At hindi lang yan, usap-usapan ding may alitan umano sa pagitan ng partner ni Elias at ng kanyang manager, na umano'y dahilan ng pagkansela ng ilang guestings at proyekto. At ayon sa panig ni Beverly, may malaking halaga raw ng komisyon, aabot umano sa 1.7 milyon, na hindi pa naibabayad sa kanya, bukod pa sa mga palabas na tinanggap ni Elias ng walang pahintulot. Kaya naman posible raw siyang magsampa ng kaso laban sa dating alaga para sa estafa at breach of contract, kung dati siya ang tagapagtanggol ng karera ni Elias. Ngayon, tila siya na ang naghahanda para lumaban. Mga kachika, anong susunod na mangyayari? Sino ang may bitbit na mas matibay na katotohanan? Si Elias na ngayon naninindigan para sa kanyang karapatan bilang content creator o si Beverly na naniningil ng anyay pinaghirapang komisyon? Sa bandang huli, ito ba'y usapin ng panlilin lang o ng hindi pagkakaunawaan? Manager ba ang naabuso o artist ang naipit? Kaya mga kachika, ano sa tingin nyo? Kaninong bersyon ng katotohanan ang paniniwalaan nyo?